2 linggo bago ang pasukan, abala na si Marisa sa pagbili ng mga school supplies para sa dalawa nitong anak. Ito ay upang makaiwas sa inaasahang dagsa ng mga bibili ng mga kagamitang pang-eskwela. Ay, kasi po pag rush hour, ang dami pong tao. So, tapos yung pila, kaya mas maganda ngayon. Dagdag pa niya, kanyang pinagkakasya ang budget pambili ng mga school supplies. Ang mga katulad ni Marisa ang kawawa kung magtataas ng presyo ang mga retailers ng school supplies ngayong nalalapit na ang pasukan. Dahil dito, linggo-linggong nagsasagawa ang Department of Trade and Industries sa iba't ibang establishmento upang masigurong nasusunod ang inilabas na price guide sa mga school supplies. Para ma-ensure na naayon po sa mga presyo and quality yung mga school supplies na bibilhin ng mga students or mga mag-aaral na papasok this school year. Base sa kanilang pag-iikot, pasok naman sa price guide ang mga presyo ng mga school supplies. May ilang nakitang produkto na mas mababa ang presyo kumpara sa price guide, ngunit hindi naman ito nalalayo sa kanilang suggested retail price. May mga konting pagtaas but generally parehas po yung mga presyo ng mga school supplies na napapaloob sa gabay sa pamimili. Maganda yan kasi base sa monitoring ng mga ginagawa ng mga kasama natin, nakita natin na within sa binigay natin na price guide itong mga presyo ng mga school supplies. Ayon sa kanilang price guide, nasa 11 to 52 pesos ang presyo ng notebooks, depende sa brand at design. Naglalaro sa 9 pesos hanggang 61 pesos ang grade 1 to 4 at intermediate pad paper. Ang lapis at ballpen naman ay nasa 3 pesos hanggang 33 pesos. Samantalang ang crayons ay nasa 12 pesos hanggang sa 114 pesos, depende sa dami. Ang eraser naman ay nasa 4.50 hanggang 20 pesos. At ang sharpener ay naglalaro sa 15 to 69 pesos. Paalala ng DTI na suriing mabuti ang mga school supplies na binibili. At kung sakaling may reklamo at katanungan, sinisiguro nilang bukas ang kanilang tanggapan. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita.